Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Pastol sa bukirin, nagpastol mga tupa, kanila nagpakita ang anghel ng Diyos. Huwag kayong matatakot, maganda ang balita ko. Ngayong gabi sinilang ng manunubos. Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ng dalawang obispo at pantas ng simbahan. Ang dakilang si San Basilio at si San Gregorio Nacianceno. Tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanilang turo at halimbawa, mas nilalapit nila tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Walang pagpapala kung tayo'y nakalayo sa Diyos. Kaya naman, isipin natin mga pagkakataon na sa paumpisa ng bagong taon, tayo pa rin ay nananatiling malayo sa Diyos. Hindi pa rin tayo nagbabago sa ating mga pagkakasala. Pabalik-balik tayo sa ating mga nakasanayan na kasalanan. At hilingin natin muli ang tulong at ang grasya ng Diyos. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mo ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral nina San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanan na maaasahan ay aming matutuhan. At sa aming pag-ibig, ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang mga tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap nino man ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya, pakaingatan ninyo ang inyong puso, ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay ang tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo,
Hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo at sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya, at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin ng pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinasabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayon, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And once again po, Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko po na mabuti at maganda ang umpisa ng inyong bagong taon. At sama-sama po tayo
araw-araw sa pamamagitan ng banal na misa na tayo'y pagpalain sana ng Diyos para malampasan natin anuman ang mga pagsubok na ating haharapin ngayong bagong taon. Hindi tayo magkakaroon ng lakas kung wala ang grasya, ang awa at ang tulong ng Diyos. Amen? Someone once said that we should be careful on how we live our life. Why? Because you might be the only Bible that other people will read. Ang ganda po, no? Mag-ingat po kayo kung paano kayo namumuhay. Dahil marahil kayo ang natatanging Biblia, ang salita ng Diyos na mababasa, maririnig, at matatandaan ng ibang tao. Isa po sa paratang palaging sinasabi ng ating mga kapatid na born again tungkol sa ating mga Katoliko na hindi daw tayo nagbabasa ng Biblia. Amen? Totoo naman po. Nasaan po yung mga Biblia nyo? Nandyan lang sa taas ng altar, puno ng alikabok. But their criticism is only partly true. Dahil kung ikaw ay palasimba, kapatid, ikaw ay nakakarinig na ng salita ng Diyos. At kung araw-araw kang magsisimba for 3 years, matatapos mo ang Biblia. Dahil sa loob po ng misa, palagi nating naririnig ang salita ng Diyos. Ang ating first reading ay galing sa Old Testament. Ang ating responsorial psalm ay galing sa awit. Binabasa natin ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ang kwento, ang aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po problema ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang talagang problema ay yung ating pag-unawa at yung ating pagsasabuhay sa ating narinig. That is the problem. We do not try to understand and we do not try to live out what we have heard from God. We do not try to understand and we do not try to live out our own faith. Kaya nga po, madali tayong natatalo sa debate ng mga kapatid nating Kristiyano. Yung mga iba na mahina sa kanilang kaalaman, agad napapasunod ng ibang sekta. Mga kapatid, wala pong halaga ang ating pananampalataya at ang salita ng Diyos kung hindi natin yan pinag-aaralan, kung hindi natin yan pinagdarasal din, at kung hindi natin yan sinasabuhay. Sabi nga po, napakaganda ni Monsignor Andy Valera dito po sa Diocese ng Bulacan. Ang ating pananampalataya ay kaakit-akit kung itatanong mo lang kung bakit. Kung alam mo ang kahulugan ng iyong pananampalataya, kung nauunawaan mo talaga ang salita ng Diyos, yan ay magbibigay ng ganda at ng liwanag sa iyong buhay. Amen? Harinawa, hindi po maging hadlang ang ating mga problema para maunawaan natin, para maisabuhay natin ang ating pananampalataya. Kahit na may away kayo ng asawa mo, maging matibay ka pa rin sa iyong pananalig sa Diyos. Kahit na marami kang bayarin, sana manatili kang matiisin. At kahit na meron kang sakit, huwag kang magpapadepress. Huwag kang susuko. Manatili kang maging tapat, mabuti, at mabait. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, ang maaalala ng mga tao tungkol sa atin ay hindi lang ang ating mga salita, kung hindi ang ating ginagawa araw-araw. Words are important, but actions leave a mark. Amen? And your problems will really test your faith. Your challenges will really test how you live out God's Word in your life. Ang tanong, sa iyong paghihirap, na ipapakita mo ba ang ganda ng iyong pananampalataya? Kahit na marami kang problema, nagliliwanag pa rin ba ang salita ng Diyos sa iyong buhay? Our legacy here on earth is built on our actions. And our purest actions are seen when we face our challenges in life. Lumilitaw kung talagang nauunawaan mo
ang iyong pananampalataya. Nakikita kung talagang isinapuso mo ang salita ng Diyos kapag ikaw ay dumadaan na sa iyong mga pagsubok at problema. Tingnan niyo po itong si San Juan. Kahit na siya'y nangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, kahit na pinahayag niya ang pagdating ng kaharian ng Diyos, mas inaalala natin ngayon si San Juan dahil sa kanyang kababaan ng loob, dahil sa kanyang katapangan. St. John preached about Jesus and the kingdom of God. And yet, we remember St. John the Baptist because of his humility, because of his sacrifice for the truth. Si San Basilio, isa po sa mga santong ating ginugunita ngayong araw, kahit na isa siyang pantas, napakatalinong tao, napakalalim po, makahulugan ang kanyang turo tungkol po kay Kristo at sa Santissimo Trinidad. Pero hindi po makalimutan ng inang simbahan si San Basilio dahil sa kanyang pagmamahal sa mga mahihirap. Saint Basil the Great, though he was so wise, he is considered a doctor of the church. He is most remembered also because of his love for the poor. Sa pagmamahal po ni San Basilio, hinikayat din niya. Kahit na yung mga ibang mahihirap, natulungan din yung mga walang kaya. And in one of the very beautiful teachings and letters of Saint Basil, he said, "The bread in your cupboard belongs to the hungry. The coat unused in your closet belongs to the one who needs it. The shoes rotting in your closet belongs to the one who has none. And the money that you have stored up, hoarded up, belongs to the poor." Ganda po, no? Yung tinatago nating kayamanan, yung hindi mo ginagamit o yung tinago mong pagkain na hindi mo naman kinakain, hindi daw sa'yo yan. Kung hindi doon sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. Si San Gregorio, ang kaibigan po ni San Basilio, kilala din po bilang isang teologo, pinagtanggol po niya ang katotohanan tungkol sa Trinity at pinaliwanag po niya, napakaganda, ang kalikasan ng banal na Espiritu. Pero hanggang ngayon, isa pong bagay na naaalala pa rin ng simbahan ay yung kababaan din ng loob ni San Gregorio. Ang kwento, nung po naging obispo si San Gregorio sa Constantinople, napakarami daw niyang napagkonberte, napagbagong tao, at umanib ang mga ito sa ating simbahan. Kaya lang, dahil sa kanyang pangangaral, nagalit ang isang lalaki at gusto daw siyang patayin. Pinagtangkaan ang buhay nitong si San Gregorio. Pero sa awa ng Diyos, nakaligtas po siya. Itong lalaki na may masamang balak, nagsisi siya. Hindi niya tinuloy yung kanyang plano na patayin si San Gregorio. At lumapit siya sa kanya, humihingi ng tawad. Pero kahit na meron siyang balak na patayin itong santo, ano pong ginawa ni San Gregorio? Pinatawad pa rin niya ito. Tingnan niyo po yun mga kapatid, no? Ang mga banal ay banal, hindi dahil marami silang alam tungkol sa salita ng Diyos o tungkol sa pananampalataya. Naging banal ang mga banal dahil ang kanilang alam ay isinabuhay nila. Tama nga po ang turo ni Apostol Santiago nung sinabi niya na faith without works is dead. Patay ang iyong pananampalataya kung hindi mo ito binubuhay. Buhay ang pananampalataya kapag sinasabuhay mo ito, hindi mo lang sana isinasaisip ito. Kaya nga po, nung po nag-aaral ako, hindi ko makalimutan ito, tinuro sa amin ng pare nung ako ay nasa seminaryo pa. Sabi niya, the best homily that you can give to people is the way you live your life. Tama nga naman po, no? Walang maniniwala sa pare kung nagtuturo siya na magmahala ng mga tao, pero siya naman, tinataboy niya ang mga parokyanos niya, napakasungit niya, pinupulpito niya sa harap. Hindi po ba? Hindi maniniwala ang mga tao sa pare tungkol sa kakawang gawa,
Kung ang pari naman ay matakaw sa pera, ayaw niyang magbigay. Di po ba? Hindi rin maniniwala ang mga tao sa pare tungkol sa katotohanan kung meron siyang tinatago sa kanyang buhay. Ganyan din po, mga magulang. Naririnig kayo ng inyong mga anak. Ano ang naririnig nila sa inyo? Hindi lang ang inyong mga sinasabi, kung ano ang inyong mga ginagawa. Hindi mo kailangan magsalita para turuan mo ang iyong mga anak. Ang iyong ginagawa ay ang iyong turo sa kanila. So be careful how you act because you might be teaching people through your actions. Hindi nyo kailangan maging pari para kayo ay magpahayag sa salita ng Diyos. Tandaan nyo, sa inyong pang-araw-araw na ginagawa at pamumuhay, pinapahayag nyo na, pinapakita nyo na, pinaparinig nyo na ang salita ng Diyos. Tandaan nyo po ito, ang bawat isa sa atin ay Biblia ng Panginoon. Ang tanong, maganda ka bang pagkasalin o translation ng salita ng Diyos? Ang nababasa ba ng ibang tao tungkol sa iyo, sa iyong pamumuhay, ay nagsasalamin ba sa kagustuhan ng Diyos? Ikaw ba ay nakakapagbigay ng kaligayahan, ng liwanag sa ibang tao? O nilalayo mo sila sa Panginoon? Kapag dumarating ka na ba, baka ikaw ang nagiging dahilan bakit dumidilim ang kanilang buhay. Ikaw ba ay nagpapalakas ng loob ng iba? O baka ikaw ang naninira ng araw nila? Mga kapatid, magdasal po tayo sa araw na ito ng ating pananampalataya ay maging liwanag para sa iba. May you live your life well because remember, you might be the only Bible that other people will read. Amen. Tinuring ni Juan Bautista kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang at guro naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtsatsaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, sa pamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian kung saan ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Basilio at San Gregorio ay magunita sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ipagtutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran naming araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot niya sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang ay dumadalangin ang pananampalataya ng uliran naming sila San Basilio at San Gregorio ay maipahayag namin. At ang itunuro nila ay magawa naming gampanin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mag-ingat tayo kung paano tayo namumuhay dahil marahil tayo lang ang Biblia o salita ng Diyos na maririnig, na mararanasan, na makikita ng ibang tao. Pero paano mo maipapakita sa ibang tao ang salita ng Diyos kung hindi mo naman alam ang salita ng Diyos? Hindi po ba? Kung hindi mo alam at nauunawaan ang salita ng Diyos, baka ang salita ng masama, ng demonyo, ang iyong maipakita sa ibang tao. So, if you want to show people that the Word of God lives in you, please read your Bible. And if you cannot read your Bible, go to Mass every day and listen closely to the readings. Unawain nyo, intindihin nyo ang mga pagbasa. Hindi lang po ang humilya ng pari. Dahil tandaan nyo po, ang Katoliko na kakaunti ang alam sa salita ng Diyos at sa kanyang pananampalataya ay nagiging born again. We have nothing against our brothers, mga born-again Christians, kung totoo, tapat ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Yung mga mahihina sa kanilang pananampalataya din at walang kaalam-alam sa salita ng Diyos, silang mga nakukuha na mga dating daan at ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Again, we have nothing against them. We pray for them, yung ating mga kapatid sa ibang sekta. Pero tandaan nyo ito, pag ang isang born again, dating daan o Iglesia ni Cristo, naunawaan niya ng mabuti ang salita ng Diyos, ang pananampalataya natin, bumabalik sila sa pagkakatoliko.
hindi mo makukuha o makukonberte ang isang Katoliko na malalim ang kanyang pananampalataya, na nauunawaan niya ang salita ng Diyos. Marahil, sinasabi niyo po, Father, huwag kayong mag-alala, sarado Katoliko ako. Delikado po yan. Huwag po kayong magsasara. Magbukas kayo. Buksan niyo ang inyong isip, ang inyong puso sa Diyos. Huwag niyo din po isasara ang inyong sarili sa ibang tao. Kasi pag sarado ka, ibig sabihin yung ibang tao, kaaway mo. Wala po tayong kaaway dito sa mundo, kung hindi ang masama, ang demonyo. Amen? Yan nga po ang aking assignment sa inyo ngayong araw, sa susunod na linggo. Please, listen closely to the readings. Pray over them and try to understand them. Para pag naitanim yan sa inyong isip at puso, mas madaling lumabas at magliliwanag yan sa inyong pamumuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus.